Okay, kabayan, balikan po natin ang ating palatuntunang ating alamin at multi-project po. Ito po ang Integrated Farm System na sinusubaybayan ng ating palatuntunang ating alamin, pag-aalaga ng iba't ibang uri ng mga halaman, ng mga hayop, isda at marami pang iba. Kasama natin muli si Art at saka siyempre si Leo na ating pong magiging piling-piling kabayan sa ating palatuntunang ating alamin. Art, when you say integrated, ito ba ay kapares ng mga sinusubaybayan ng ating alamin na multi-story, kumbaga sa mga niyugan, multi-story, pagkatapos yung integrated, sinasamahan natin ng iba't ibang mga proyekto at mga produkto. Pareho din ba? Halos pareho po kasi integrated nga po, iba-ibang crops ang tinatanim nila. Kaya lang, sa upland areas po yung multi-story. Dito po sa lowland, ito po yung tinatawag na integrated farming. Magmumula tayo sa rice, Sa rice, tapos sa vegetable, sa fruit trees, may fish pond, fresh water. Tapos meron nga po mga livestock, mga animals tulad po ng kambing, baboy, baka, kalabaw. Okay. At si Leo po kabayan, kasama po natin dito, isa po sa mga may-ari po ng integrated farming scheme. Ano po? Ikaw nanggaling ka kamo sa Amerika at ang kapatid mo sa larangan ng pag-aalaga ng baboy. How come you're here and at the same time medyo naakit ka, attracted ka ng ganitong klaseng proyekto? Dahil po, malaki ang potential po ng farming. And isang na-obserbahan ko po na yung baryo namin dito, nangangailangan ng leader para matulungan magkaroon ng mga biyaya na nagagaling sa gobyerno. At ano sa mga integrated project mo ang medyo malapit sa puso mo? Yung itik po, yan ang number 1 namin ngayon na pinagkakakitaan ng farm namin. Bakit po? Dahil po at least araw-araw mayroon dumadating na production. Pero sabi nila, kinakailangan massive, marami ang bilang bago ka ma-meet mo yung ROI at saka yung level of yung sabi mong profit na kinakailangan mo. Yeah, opo. Pero dahil medyo matagal na rin po kami, ang katulad ngayon sa amin, nag-produce po kami ng mga at least 2,000 to 3,000. Po. Kaya medyo okay na rin po. Daily yan, Opo. Okay. And what about the other project na kagaya ng pag-aalaga ng baboy? Yung pag-aalaga ng baboy, sa ngayon po, kinoconcentrate na lang namin po is yung native na baboy. Okay. Dati po, mayroon itong piggery, pero medyo maraming problema at that time, hininto na po ng brother ko. And sa native, okay naman? Sa native, okay naman po. Matter of fact, siguro mga 4 na taon pa lang kami, pero nag-grow na po. Sa mga paghahalaman po naman? Sa paghalaman, yung farming, medyo nag-trial and error lang po kami. Pero dahil po sa magandang tulong ng Urani government, sa pamumuno ni Mr. Art Matias, na itutulungan po kami ngayon na maggumawa ng tamang pamamaraan. Meron po kayong tanim na mga produktong tulad ng palay? Meron po kaming palay, meron po kaming pechay, and meron kaming sitaw, marami po. Okay. Nabanggit mo si Mang Art, Ka-Art, dito do sa mga ibinibigay mong tulong sa kanila, paano nag-materialize yung pagbibigay mo ng mga proyekto na kagaya ng mga dryer at iba't iba pang mga gamit? Kasi po nung araw sa mga ibang barangay po, marami na ako naibigay na programa o project ng Department of Agriculture Region 3 sa panguna po namin Director, si Director Villacorta, na ngayon nga po nagtataka sila bakit sa barangay nila walang biyaya na naibibigay ang aming opisina. Ngayon sabi ko sa kanila, kailangan ka ako mag-organize kayo ng isang samahan. Kasi yung ibang barangay, marami na pong project na naibigay sa kanila. Ngayon, nakapag-organize po sila. Kaya ngayon po, marami na pong project na naibigay sa kanila. Ngayon, tulad nga po ng traktora, tsaka yung dryer. Ano yan? Babayaran nila? Grant po yan ng DA. Opo, grant. At yung opisina ni Ginoong Andrew Villacorta, yan ba talagang namamahagi ng tulong? Opo, marami na pong natulungan yan sa buong Region 3. Sikat po yan, mabait, tsaka masipag. Tsaka marami na nga po natulungan sa buong Region 3. And paano nakikinabang yung sa kanila dapat grupo, Opo, dapat isang samahan para sila mabigyan. Hindi po kasi nagbibigay sa individual po ngayon .
Kinakailangan ba korporasyon? Kinakailangan ba nakaregister sila sa SEC o what? Kailangan nakaregister po. Kailangan association, kahit association lang, basta nakaregister. Ang one po ngayon, tatlo ngayon, yung pinagre-registeran. CDA, SEC, tsaka DOLE. Yun po ang pwede. Any of the three? Oh, any of the three. Okay. May dadagdagan Okay. po ako. Kasi po, yung mga traktora, saka yung flatbed dryer, yun po is grant po yun na binigay doon sa asosasyon namin, which is Talimundok, Urani, Multi-Sectoral Farmers Association. Ilang miyembro yan? Ilang miyembro? Mga 30 po kami. 30 years. Pwede niya kahit tatatlong lang. Opo. Yung kontraktora nila galing po sa sponsor po ni Congresswoman Herminia Roman through DA. Opo. Tapos yung flatbed, Ayan po sa DA po. DA. Oh, direkta po sila. magkano yan? 700,000 po yung flatbed dryer, 975,000 naman po yung traktora. Ay, tama, 975. Okay na, no? Opo. Nagagamit naman. Nagagamit po ng mga buong membro, and then may income din po kami yung sa asosasyon dahil meron din po nagre-renta ng katulad ng traktora. Pagka ni-rent, ibabalik niyo yung pera sa region? Grant po yun. Napupunta po sa asosasyon. Libre na yun. Opo. Aba. At kung sakasakali, itong mga proyektong ito, hindi ba sinasabi naman na total mayaman na kayo, marami na kayong pera, hindi na niyo kinakailangan ng tulong namin? Ay, hindi po kami mayaman. Pero nagtatry po kami na mamuhay na maayos at para po lumaki ang farm namin at marami din po kami matutulungan. Dito ba, Art, kung sakasakali binigyan niyo ito, malaki bang tulong ito sa kabuuan ng Orani? Oo po, isa po sila sa nagbibigay ng mga income po ng Orani, lalo na po yung mga produkto nila dito po sa palengke ng Orani po dinadala. Kaya po yung food production po dito, may food security po ang aming bayan. At okay naman ang produksyon ng itlog? Okay naman po, pero medyo yung bagyo po kasi bumaba ang production. No? Normal po nangyayari yun. And you expect to recover again? Eventually po, opo, para at least may income naman po ang farm. Anong ang pangalan ng kapatid mong kasama rito? Jose Banyares Jr. po. Si Jose Banyares Jr. Kabayan. Okay, kabayan ko, yan po ang pamilya po ng Banyares, dito sa kinalalagyan po natin sa barangay ng Talimundok. At kasama po natin dito si Art Matias na ninong at siya po ang anghel. Na hindi, may mas mataas na anghel sa'yo, si Andrew. Aba, San Andres yan, pare ko. Si San Andres Villacorta, ha? Ikaw naman si San Matias. Si San Andres, Andrew, si San Andres Villacorta ng Region 3, kabayan ko. Pinasasalamatan ka ng buong angkan po ng Banyares at syempre ng buong samahan po ng Talimundok Farmers Association. Dito po sa Barangay Talimundok, Bayan ng Orani, Bataan. Okay, kabayan, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, nangangalaga po sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.